Ang kinakailangan ngayon sa bawat isa sa atin, pagka malapit na ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo, aktibo tayo sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos, abutan tayo ng ating Panginoong Kristo na nasa kasiglahan. Kinakailangan sa atin, natutupad natin yung inaasahan sa atin ng ating Panginoong Diyos na gampanin. Karaniwang kapatid man tayo o may tungkulin sa loob ng iglesia, ano dahilan? Para po tayo ay makatiyak ng atin pong kaligtasan. Kasi yung iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito na makatitiyak na siya ay maliligtas sa araw ng paghukom, yung inaasahan sa Kanya na nakapagbibigay siya ng kaluwalhatian sa Diyos, dapat naisa sa katuparan niya yun. Yan ngayon ang direksyon ng iglesia, mga kapatid. Gagawin natin na yung inaasahan ng Diyos na pagbibigay kaluwalhatian sa Kanya ay ating maisakatuparan. Ibigay niya ninyo sa Panginoon yung kaluwalhatian na nararapat sa Kanyang pangalan. Dapat tayong sumamba sa Diyos sa loob ng Kanyang ano raw? Templo. Alin ba yung templo? Yung dako na pinagdadausan ng pagsamba. Kaya, ang isang iglesia ni Kristo, ano kinakailangan gawin? Sundin niya yun. Kung gusto niyang makaluwalhati sa Diyos. Sapagkat yung pagsamba sa Diyos na may dalang handog, nakaluluwalhati sa Kanya yun. Pero saan gagawin? Doon sa dako ng pagsamba. Kaya hindi natin dapat pinababayaan yung pagsamba. Anong sabi sa atin ng ating Panginoong Kristo? Kung gusto raw nating makapagdulot ng kaluwalhatian sa Diyos, dito anya ang Ama ay naluluwalhati na kayo ay magbunga ng ano raw? Masagana. Masagana. Kaya nakita ninyo ang ginagawa natin ngayon. Lalo nating pinaiigting yung ating gawaing pagpapalaganap. Sana ang lahat ng iglesia ni Kristo ay nakikilahok sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Ang sabi sa atin ng mga apostol, ganap ninyong ipailalim, ihandog ang inyong sarili sa Panginoong Diyos. Ang paghahawak ng tungkulin, panghabang buhay. Meron tayong mga kapatid, matindi na ang sakit, pero ayaw bitawan ng kanilang tungkulin. Ang gusto nila, tumutupad sila ng kanilang tungkulin. Matandang-matanda na siya, pero ang gusto niya, pagka dumarating ang araw at oras ng pagsamba, suot-suot niya yung kanyang uniforme. Ano dahilan? Alam niya, ang tungkulin niya, panghabang buhay, natutuparin. Huwag tayong maging tamad sa pagdadala ng ating sagutin. Ano man ang tungkulin yan na ating taglay, hindi po sayang yung ginagawa ninyong pagtitiis. Huwag nating bitawan ng ating tungkulin. Mahalin natin ito sapagkat dyan natin lalong malalasap yung pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat hindi lamang sa buhay na ito, tatanggapin natin ang Kanyang mga pagpapala, higit sa lahat sa darating. Doon sa bayang banal, makararating tayo pagka iningatan natin ang tungkulin na ating tinanggap mula sa ating Panginoong Diyos. Sabi ng Biblia, kung dumarating man sa buhay natin ang mga suliranin, iba't ibang uri ng mga paghapag, iba't ibang uri ng mga pagsubok, huwag kaanyang matakot, huwag kaanyang mawala ng pag-asa, sapagkat ang Diyos ay nariyaan na makakasama mo. Isa kanyang makapangyarihang magdirigmang naroon na magliligtas anya sa iyo. Ang sabi sa atin ng Biblia, mula anya sa kaibuturan ng iyong puso, magtiwala ka anya sa Panginoong Diyos. Huwag mo anyang piliting unawain sa iyong sarili ang lahat ng mga bagay. Ang sabi sa atin ng Biblia, pakinggan mo ang tinig ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng bagay na iyong ginagawa. Kailan ba natin naririnig ang tinig ng Diyos, mga kapatid? Sa panahon ng pagsamba. Oo. Hindi ka madadaya, hindi ka malilihis, hindi ka maliligaw, hindi ka mahihiwalay. Ang gusto ng Diyos, mahalin natin ang ating pagkaiglesia ni Kristo. Maingatan natin itong kahalalan nating ating natamo.